Hi! Hello! Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Hesus Kristo, isang mapagpawalang hapon sa isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain saan nagkaroon tayo ng dalawang sitan, isang basahin, kaliwangan, bigyan ng buhay. Meron po tayo mga umulat ng arasin sa mga sitas na pinagbago. Ngayon, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi sa unang Korinto 3, unang sulat ng Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 15. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa magaling tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasalihan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, tinatanong daw ang tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ngayon, paano po natin yan mauunawakan? Halimbawa, andito tayo sa Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos. Itinuturo natin yung basic na pamamaraan, sabi niya, pundasyon. Hindi pwede na meron tayong gusto natin mangyari agad. Siyempre, idadaan din ang, halos magkarugtong lang na sinisitas, may pundasyon. Hindi pwedeng bahay na agad, walang pundasyon. Kasi po sa pananampalataya, mayroon din pundasyon. Sabi nga, kung ang pundasyon mo ng pagtatayo ng iyong pananampalataya sa ibabaw ng buhanginan, kapag tumating ang oras, di ba? Pero kapag nakatayo sa ibabaw ng bato, walang iba, kay Kristo, matatag yan. Dahil kapag nandyan yung kalaban natin, yung mga pagsubok, mga dagok na dumarating sa ating buhay, kasama natin si Kristo tumutulong sa atin. Hindi lang tayo mag-isa. Pero kung sa buhanginan, wala. Hindi po magiging matatag kung matibay. Ngayon po, sa paglalagay ng pundasyon, ito po yung pagtuturo upang sa ganun, mapagtibay yung pananampalataya mayroong tayong kanay. Wala nang ibang pinagsasaligan maliban sa ilagay na. Walang iba yung bato. Siyempre, kung tayo yung maglalagay ng pundasyon, dapat nakapatong sa ibabaw ng bato. Back to basic. Unang-una, hanapin natin si Kristo sa ating buhay. Sabi sa panalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Pagkasama namin. Ano yan? Yung dumating ang kaharian mo. Yan ba ay inaasahan natin darating na nakikita ng mata? O yung darating sa atin na mararamdaman natin yung presensya niya na naghahari sa ating mga puso? Sa spiritual na kahulugan, ang hinihintay natin yan na paghahari ni Kristo sa ating puso. Dito natin ilalagay yung pundasyon sa puso. Kasi po, itong puso na ito, mahina. Minsan magandangin, iyakin, minsan masama ang buong palagi, minsan nagdadamdam. Ito po kasi yung puso natin. Pero kung nandyan si Kristo sa puso natin, babaguhin po yan. Sabi nga niyang iba, follow your heart. Depende kung ano yung nasa heart. Kasi kung wala si Kristo sa heart, hindi mo pwedeng sundin ang puso. Kasi marunong yan magkinting. Pagdalit kasi ng tao, kung wala si Kristo, habang buhay na yung galit.
Pero kung nariyan si Kristo, wala kang tadalhin. Ganun po yan. Ngayon, paano natin ipapasok yung pundasyon na yan sa ating buhay? Unang-una, yung pinagsasaligan ng bato, si Kristo. Ang tanong, bakit ba ako nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan? Sa dami ng similya, nagpanagpo yung similya ng nanay at tatay, ako yung nabuo. Bakit pinagtalutan tayo ng buhay? Kasi may plano ang Diyos sa bawat isa. Tayo yung magdadala unang-una ng panibagong buhay din sa magiging mga anak natin. Kaya tayo yung pinagtalutan. Paano yung iba? Malay mo paglaki pa lang yung suwain. Malamang sa magulang, hindi na binuhay. Kaya yung binuhay na yan, tayo yung pinagtalutan na yan. Ngayon, kung wala pong pundasyon na ibinigay sa atin, wala po tayong pagbabatayan kung paano tayo magdidesisyon, kung paano natin haharapin yung mga pagsubok, kung paano natin malalagpasan yung mga problema na lumarating sa ating buhay. Kaya kinakailangan may matatag na pundasyon tayo. Sabi dito, ulitin natin, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo. Halimbawa, marunong na rin tayong magturo sa ating mga anak ng ganito. Ganito anak ang pamumuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Dapat marunong kang magganito. Dapat malawak ang unawa mo. Dapat asawa mo, matigas ang ulo. Dapat kinakausap mo lang, hindi mo sa inaaway. Parang kang nagbibigay na rin ng pundasyon sa kanya. Na tinuturuan mo siya kung paano maitawid yung pamumuhay. Sabi nito, matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kasi halimbawa, sa pamilya na lang, itinuro natin yung mga basic sa anak. Pero iba yung nagpapatuloy. Kasi, siyempre, 4 anyos na siya. Ang anak natin, iba na yung magtuturo. Kung eskwelahan na, tinuturuan na nila sa eskwelahan, yung mga kabutihan, asal. Pero takuwi, bakit pasaway? Kasi, mas madaling ang nagets, umatas up yung pag-uugali ng kapwa niya, estudyante, isa doon sa itinuro ng teacher. Kaya ang nangyayari, nagagaya yung mga ginagawa ng kanilang kapwa estudyante sa halip kayong turo ng teacher. Kaya, ulitin po natin, sa isang bata, yung magulang ang unang naglalagay ng pinagpundasyon. Sa prayer, tinuturuan na bago kumain, manalangin, paglalabas ng bahay, manalangin, lahat ng dinadaan sa panalangin. Pero pagdating sa eskwelahan, iba naman yung ituturo ko. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilalagay ko ang at iba ang nagtatayo. Kasi po yun na yung nagtuturo, yung mga pangalawang magulang yung teacher sa school. Pero yung magulang yun nagbibigay ng basic. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ibatay natin sa pananampalataya. Lahat tayo ay mayroong pananampalataya. Lahat tayo ay nananalig. Lahat tayo ay nagtitiwala. Lahat tayo ay naniniwala sa Diyos at sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero kinakailangan, mayroong pong pundasyon ang ating pamumuhay. Para saan ba lumalaban tayo sa buhay? Para saan ba gusto nating mabuhay? Gusto nating magtagumpay? Gusto nating humaba ang buhay? Gusto nating maging mabuti ang ating pamumuhay? Dahil po, meron tayong pinaka-aasam-asam. Ang bawat isa sa atin, may plano sa bawat isa. Ang iba, gusto maging mahaba ang buhay. Ang iba, yung kaligtasan sa pang-araw-araw. Ang iba, yung kaligtasan sa hinaharap. O yung tinatawag na
buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung ang pundasyon natin ng ating pananampalataya si Kristo, sigurado po, hindi po tayo magkakamali. Aabutin talaga natin yung pinaka-pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi mag-iingat tayo. Iingatan natin yung pundasyon na yan na hindi magwala sa atin. Na kinakailangan sa lahat ng ating mga ginagawa, panalangin natin, tinatawagan natin lahat si Kristo. Lahat na kabatay sa Kanya ang ating mga ginagawa. Gagawa tayo ng isang bagay, dadalangin tayo. Bago tayo magpasya, dadalangin tayo. Bago kumain, dadalangin tayo. Ibig sabihin, nakapundas yun na yung pananampalataya natin kay Kristo. Kasi po, meron tayong tinatawag na will. Pero, kung tayo'y namatay na yung dati nating pagkatao at ang buhay na ikinabubuhay natin si Kristo, dapat nakasalig na lahat kay Kristo ang lahat ng ating mga ginagawa. Maging sa pagdidesisyon o pagpapasya ng ating buhay. Dapat nandun na si Kristo. Datapwa, kung ang sinumay nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng ginto, pilak at mahalagang bato, kahoy o tuyong duyami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ay nagsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kaya po kung titingnan po natin, ang isang tao na naturuan ng gusto, maihahambing natin sa ginto ang itinuro sa kanya. Dumaan na ng problema, dumaan ng mga pagsubok sa buhay, nananatili po siyang matatag. Pero kung halimbawa, katulad ng kahoy o dayami na tuyo, na yun bang alam lang ngayon, pero hindi naman ina-apply sa pamumuhay, yung pang araw-araw na nagawain, na manalangin na lang, ihambing natin sa katulad sa dayami o yung dayami o kahoy, sisilaban po yun ng apoy. Kasi po, ang apoy, ito yung humahalimbawa sa pagsubok. Hindi ibig sabihin, araw-araw, palaging mabuti ang ating pamumuhay. Meron din trial. Yung pagkakaroon na lang ng may karamdaman, may sakit, namamatayan sa pamilya, yung mga nalulugi sa negosyo, pagsubok po yan. Tinitingnan doon, yung ating eagerness. Sabi nga, yung ating katalagahan ng ating buhay. Kung tayo ba'y surrender sa oras na dumarating yung mga damot sa ating buhay. Kasi po, hindi naman natin yung hiningi. Yung pagkakaroon ng karamdaman, hindi naman natin hiningi. Pero minsan, yun po ay nagiging daan para subukin yung ating pananampalataya. Yung matatag ba. Pero kung yan ay katulad ng ginto, unang pila, kahit idarang mo yan sa apoy, kahit araw-araw yung subukin, hindi po yan matatalo. Pagtatagumpay po, mananatili po ang pananampalataya niya kay Kristo. Pero kung katulad sa kahoy o dayami, tuyo, mawawala lang po yung pananampalataya. Minsan, isinusumpa pa na yung Diyos. Meron nga kung kakilala niyo, magtagalan yung gustong magkanak, may nakilala sa babae, pagkatapos yung binigyan siya ng anak. Yung babae, itong baga, lapitin ng mga masamang elemento. Sabi, inaswang daw yung anak. Namatay. Alam mo ginawa ng lalaki? Sinumpa niya yung Diyos. Dahil, yung pananalig, hindi po nakapundasyon. Na dapat matatag yung pundasyon. Ang nangyari, tumalikod siya sa Diyos. Binigyan na nga siya, akala niya, hanggang doon na lang sa isang anak na lang ibibigay. Marami pang anak ang bibigay sana sa kanya kung hindi niya sinumpa ang Diyos. Ngayon, pinatulan niya na tuloy yung Diyos. Sinumpa niya na. Datapwat,
Sabi niya, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Ito po, palagi dapat tayong nakahanda sa bawat araw na dinaranas natin sa ating buhay. Kasi po, minsan, halimbawa, dumarating na yung pagsubok sa ating buhay. Minsan po, huwag tayo dapat magkakamali sa pagdidesisyon. Halimbawa, karamdaman yung dumating. Kaya naman, pilay lang naman yung sakit. Nagkamali tayo ng pasya. Sabihin natin na usog. Nagkamali tayo ng pasya, dinala natin sa doktor. Nagagamot ba ang usog sa doktor? Ito hindi. Patay yun. Maraming patay yun. Kaya, sa pagpapasya, dapat marunong tayo. Kung halimbawa, nausog lang naman pala, lalawayan lang naman pala yun. O kaya papaligo mo sa kanya, yung pinagbabahan damit yung sinoo, idinaamok mo sa kanya, ipaligo. Oo naman yung usog. Pero kung nagkamali ka ng pasya, sinala mo sa doktor, sigurado pa kayong pasyente. Kaya, dapat po, ang ating pang-araw-araw na bumoy, palagi tayong nakahanda. Sabi dito, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag. Kaya po yung pagsubok, hindi po yan dapat binabaliwala. Pinag-aaralan yung sistema ng pagpasok ng pagsubok sa ating buhay para alam natin kung ano ang gagawin natin. Kung paano tayo magdidesisyon kung magpapasya. Saan ba siya dadalhin? Sa doktor ba o sa albularyo? Kung yun pala, dadalik mo lang naman dun sa nag-ausong, tapos maya gumaling na. Ang tanong, bakit nga ba mayroong usong? Ano ba yun? Yun po ay parang human, tinatawag na human aura. Kasi lahat tayo mayroong aura. Kapag takot, puyat, lumalaki yan, lumalabas sa katawan. Kaya parang mamagnet. Kaya minsan, hindi yan maipaliwanag ng medisina yung uso. Pero sa spiritual, na talaga yan, yung aura yan. Ano pang sabi dito? At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kaya kahit po sabihin na kay Kristo na tayo, kung natin iisipin na magtatagumpay tayo. Kasi sabi kanina, kung saan may negosyo, mayroong temptation. Kung saan naman yung aktibo ka sa pagsamba, nandun naman yung demonyo. Kasi po ang demonyo, gusto niya i-distract tayo para tumalikod tayo sa Diyos. Yun yung trabaho niya eh. Pero yung pamamaraan niya, hindi natin alam. Kaya po kinakailangan, marunong tayong kumilala at alam natin kung paano natin gagawin ang pagpapasya. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili sa kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw ngayon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Halimbawa, naging matatag yung pundasyon na itinatag natin, yung inilagay natin, nakasalig lahat kay Kristo. Magtatagumpay po tayo. Tatanggap ng kagantihan. Paano? Sa pagbabalik ng ating dakilang tayo. Nandun na yung resulta ng kagantihan o yung regalo. Ganting may kasamang pagpapala mula sa ating dakilang Panginoon. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, halimbawa, hindi tayo nagtagumpay, sabihin natin, sa sunod na lang, hindi pwede. Dapat pagsisihan natin yung mali natin ginawa na nagkamali tayo sa pagpapasya. Ano yung reward na matatanggap natin? Sabi dito, ngunit kung ang sinuman, ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay naliligtas kay naitulad sa pamamagitan ng apoy. Kaya medyo iba po yung dadanasin pa. Kasi kumbaga, hindi napagtibay yung sarili sa pananadib na yan.
Kaya kung halimbawa, aktibo tayo sa simbahan, huwag natin iisipin, palaging present ako, nandun palagi ako kada linggo, huwag natin ipagmalaki yan. Kundi ipagpasalamat na lang natin na binigyan tayo ng pagkakataon, buksan ang ating gaisipan para kada linggo maaalala natin may simba. Ipagpasalamat natin yung pag-uwi natin. At ganoon din, yung mga panahon na sa oras ng Ebanghelyo, gising tayo at naunawaan natin yung Ebanghelyo, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos. At kung tayo man ay tinuturuan at nai-apply natin sa ating pang-araw-araw na umuhay yung Ebanghelyo, ipagpasalamat pa rin natin. Huwag natin ipagmamalaki o ipagmamapuri. Kasi po, kapag nagmalaki tayo sa ating sarili, kung nagmapuri, katulad yan ng nasa tuyong dayami. Kapag dumating naman, kasi po, pinagmamalaki mo eh. Di siyempre, alam ko rin ang kalaban ng Diyos. Ang taktika niya kung paano katatalunin. Kasi nilalabas mo sa bibig mo eh. Pero kung sikreto ka lang, tahimik ka lang, hindi ka magbunganga o hindi mo kinikwento sa iba yung problema mo, hindi alam ng kalaban kung paano ka tititiknikan. Kaya dapat palagi i-apply natin sa ating sarili yung pagtitigil. Dapat marunong po tayo kumilala sa mga taktika ng kalaban ng Diyos. Para magtagumpay tayo, simple lang naman ang ginawa ng ating batirang Panginoon. Nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, punong-puno ng kapakumbaba. Punong-puno ng pag-ibig. I-apply natin yun sa ating buhay. Marunong din tayong mahabag sa kapwa, marunong din tayong uminawa sa kapwa, kairalin natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At yung pagpipigil, isang halimbawa po yan ng kapakumbaba. Upang hindi tayo magmapuri o magmataas sa ating sarili. Nang sa ganon, magtagumpay tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sarili. Yan po ang gawin nating objective. Hindi lang nagsisimba tayo, pasuwi, wala na, kundi yung mga maliit na bagay na ating napakinggan at natutunan. Pag nilay-nilayan natin yan, muni-munihin at saka natin i-apply. Tatanungin muna natin ating sarili, tama ba yung sinabi ni Brad? Maganda ba yun? Pag in-apply ko ba, ano ang result? Huwag po tayong matututo. Pakunti-kunti, bawat punta ng templo, pag-uwi, iipunin natin lahat yan. Maaalala na lang natin yan kapag nandun na tayo sa ating sitwasyon na kapag kumaharap na tayo sa mga problema sa ating buhay. Ito na yung apoy na susubo ng ating mga pananampalataya. Siguro nandito na lang, pag-ibagan natin sa oras ito. Salamat sa Diyos, at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Kanya. At itulog natin, hilingin natin yung kanyang kasagutan, at ipagkakalamit sa akin. Sa ngalan ni Kristo, salamat, at napagpalang hapon sa bawat isa.